guys! Today, ang gagawin natin is itetest ko yung sponges and brushes from Divisoria. Nakalimutan ko sabihin, nasa iba akong lugar. If you're watching the vlogs, alam nyo kung nasan ako. So, dinala ko talaga to dito kasi bala ko talaga siyang i-film at gusto ko na siyang i-try. And it's been 1 week mula nung last upload ko. Hindi ko pa nakakalimutan yung channel ko, guys. I'm sorry, sobrang busy lang lately. Pero, let's move on dito sa ating review. Okay, so let's do this, guys. Habang nandiyan pa yung araw, kasi wala akong lighting, natural lighting ito. Oh, diba? Minsan lang mangyari to sa buhay ko. Ang i-feature ko ngayon is beauty blender. This one, I got this from Divisoria. Nakalimutan ko na yung price, pero ilalagay ko dito. At ito rin, pareho silang fake. Okay, disclaimer guys, gusto ko lang siyang i-test. Kasi ang daming nagko-comment, ang daming nagsasabi na okay daw tong mga to. And may mga nagre-request na gawan ko ng review or yung thoughts ko regarding dun sa product. So, disregard na natin yung brand na nakalagay dito. Ito naman, I forgot din. Pero parang mga 100 plus lang siya. Parang ganun yung presyo. Wala namang difference sa itsura. Meron ako ng original, guys. I-compare ko yung dalawa. On first look, yung mas orange is yung, alam mo nyo, pareho lang. So, buksan ko muna itong beauty blender na nude. Ayan, hawak pa lang, guys. Parang beauty blender talaga na original. Kaso may nakita na akong uka. Meron na siyang uka dito, oh. Mamaya may insekto sa loob. Napanood nyo ba yun? Nakikita nyo sa news video. Pag inopen mo yung sponge mo daw, parang may insect or something. Ewan ko, hindi ko naman kasi kinlik eh. Sobrang lambot niya. Parang mas malambot pa to kaysa dun sa original na beauty blender. Ito namang Real Techniques. Nabili ko to guys sa Glad King sa 999 Mall. So, 999 Mall nga ba? Or Divisoria Mall. Saan ba ang Glad King? Nakalimutan ko saan yung lagi. Ito yung fake na Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Ito naman yung original. So, wala na kasi yung original ko na beauty blender. Nakuha na ng nanay ko. Ayaw niya na ibalik sa akin. Alam nyo, mas malambot yung fake. Ito yung fake ha. Ito yung original. Okay, so babasahin ko tong tatlong to. Baka makalimutan ko kasi the same sila ng itsura eh. So, maglalagay ako ng palatandaan. Magdadapt ako ng eyeliner kasi almost the same sila. Baka mamaya magkamali ako, diba? Pareho ko silang babasahin para makita ko rin yung difference nilang dalawa. May marka, ito yung original. Nung binasa ko na siya, mas maraming na-absorb na water yung fake. And talagang lumaki siya ng husto compared dito sa original. So, mas malambot na ngayon si original kaysa doon sa fake. Kanina nung tuyo pa siya, mas malambot yung fake. Feeling ko mas maraming ma-absorb na product to si fake. Kasi ano siya eh, marami siyang na-absorb ng water kanina eh. So, ito yung beauty blender na basa. Medyo maaraw na. Oh my gosh. Lumayo tayo sa araw. Inconsistent ang lighting ko ngayon kasi yung araw medyo umiiba na ng pwesto. Magsimula tayo sa beauty blender and then ang gagamitin ko foundation is yung L'Oreal Infallible Pro Matte. And ang shade is 107 or Fresh Beige. So, dito sa left side is yung beauty blend. Anyway, kahit saan naman, basta gusto ko lang malaman kung anong difference nila. Yung sa beauty blender, kabisado ko na kung paano yung pagkaka-apply niya sa face ko eh. So, let's see. Parang sayang yung foundation. Ang dami niyang nasisip-sip na foundation. Nakailang squeeze na ako ng foundation. Parang ang gastos-gastos niya. Up close, guys, hindi siya ganun kapino unlike yung original na beauty blender. Ito, ang lalaki ng mga butas-butas niya. So, parang hindi ganun ka-smooth yung application ng foundation. Although, yes, pwede mo naman siya i-blend out ng mas matagal pa para mawala yung, para kasi hindi siya ganun ka-smooth eh. Unlike sa original na beauty blender, talagang sandali lang. Kumbaga, hindi mo na kailangang ulitin pa ng pasada. Ito, ilang pasada pa yung gagawin mo para talagang smooth yung finish niya. And magastos siya sa foundation. Okay, let's try naman yung fake na Miracle Complexion Sponge. Sigurado ako maraming ma-absorb na foundation to. Alright. Iniiwasan ko yung araw. Andyan na naman yung araw. Oh my gosh. Pagpasensyahan nyo na guys ha. Paatras na ako ng paatras. Susunod, nandun na tayo sa labas. Ay, alam nyo, actually, mas gusto ko ito kaysa dun sa beauty blender. Parang mas even. Magastos lang talaga siya sa foundation, pero maganda tong Real Techniques ng Divisoria. Try ko yung isa, yung original. Yung original sobrang lambot.
Yun naman ang gusto ko sa original kasi sobrang lambot niya. Yung maididiin mo yung foundation. But to be honest, parang mas maganda yung fake. Sorry! Oh my gosh. I should not be saying this kasi ayoko lang talagang i-patronize yung fake. Pero this one is good, ha? Sana hindi na lang nila nilagyan ng brand, pero this one is good. Okay, test naman natin siya sa concealer. Gamitin ko is itong Tarte na Shape Tape Concealer. And ang shade ko dito is Light Neutral. So, maglalagay ako sa under eye area. Konti lang. Lagay na rin tayo dito. And here. Gilid ng nose. Okay, si Beauty Blender muna, ha? Ang itatry ko on this side. Parang hindi siya kumakapit dun sa foundation ko. Parang hindi siya kumakapit. Lumalabas yung blemishes ko sa kanya lalo. Real Techniques naman dito sa kabilang side. Wow, maganda talaga yung Real Techniques na fake. Ngayon ko lang na pagtanto. Hindi siya sa concealer. Sabi ko parang lumalabas yung blemishes ko lalo. Sa sponge lang siya nagka-problema. So, ibe-blend ko rin dito on the other side. Mas maganda tong Real Techniques, guys. Na fake. Yung amoy niya, amoy goma. Ayan, naku, palipat-lipat ako. Sorry, nauumay na ba kayo sa akin? Hinahabol ako ng araw kaya hindi ko na alam kung saan ako pupwesto. Mas maganda talaga yung Real Techniques, yung fake na Real Techniques, kaysa dun sa Beauty Blender. Hindi ko masyadong gusto yung sa Beauty Blender talaga. Gagawin ko muna yung aking kilay and then proceed tayo dun sa brushes. So, nag-bake na ako. Obvious ba? Natapos ko na yung kilay ko. So, i-test naman natin tong brushes na unicorn brushes. Woo! Unicorn brushes from Divisoria. And I got this from 698 Mall. Ang presyo nito is 355. 7 pieces nung unicorn brush. Ang ganda niya, diba? Kinang-kinang. Ang sarap niyang ilagay sa background ko pag nakauwi na ako. Ang ganda niya talaga. Ang ganda, oh. Feeling ko, kumpleto naman na to para sa aking eye makeup. Meron na akong pang-blend. So, ito pwede ko na tong gamiting pang-blend. And then, meron tayo nito yung medyo tapered na blending brush. Pero ito, pwede siguro to sa outer V para ma-intensify yung kulay. Kunwari brown, maglalagay ako ng dark brown dyan, gano'n. Ito naman pwede kong ilagay dito sa lower lash line. So, gagamitin kong powder brush. This one pang highlight and this one pang blush. And then this one is pang contour kasi flat siya. Okay, first of all guys, kung medyo masela ng inyong mga cuties, hugasan nyo muna yung brushes nyo, labhan nyo kung kinakailangan, pero ako hindi ko nalalabad kasi sanay naman yung balat ko sa madumi. Hindi naman maselan yung aking balat, kaya carry bells lang. So first, ang gagawin natin is mag-eyeshadow tayo. Ang gagamitin kong eyeshadow, Pink Sugar Honey I'm Good. Ito rin yung ginamit ko sa kilay ko, so gagamitin ko tong shade na to. And I will be using this brush. So yung lightest shade, yan yung ilalagay ko sa aking crease. Not bad, pwede. Medyo flat lang siya. Parang kulang lang siya sa fluffiness. May ganung word ba? Pag blending kasi kailangan ko medyo fluffy, but this will do. Okay lang. Okay, next, gusto kong i-intensify natin yung darker shade there. So, gagamit ako ng from Urban Decay. Hindi ko nga alam kung pwede pa itong gamitin kasi ang tagal na nito. Binigay ko to kay mommy, tapos binalik niya sa akin kasi hindi daw niya magamit kasi shimmer lahat. Regalo pa sa akin to, matagal na. Hindi ko alam kung pwede pa siyang gamitin, pero girl, Urban Decay, hindi natin to tatantanan hanggat hindi masimot. So, maglalagay ako dito sa outer corners. Parang i-intensify ko yung dark dyan. Pero hindi ko siya ilalagpas sa crease kasi this one, meron siyang shimmer, okay? So, maglalagay ako dito. Gamit ko pala yung brush na tapered. Ayan, yung tapered blending brush. Okay, so ayan na siya. Medyo i-blend out ko lang using the brush kaninas para hindi naman siya masagwang tingnan. Okay, next one. Gagamitin ko yung Verve. Ayan, itong Verve. And then, ilalagay ko siya doon sa inner hanggang sa middle part ng eyelids. So, wala na akong ginamit na brush. Kasi, 3 piraso lang yung pang eyeshadow. Pero usually, pag ganito, fingertips lang talaga yung ginagamit ko. Alright. Blend lang ulit kasi may mga lumagpas na shimmer dun sa crease. Tatanggalin ko lang yan. Kasi gusto ko lang siya nasa loob.
And then, balik tayo sa Dark Horse. Gagamitin ko tong flat na para, alam niyo, pwede rin tong pangkilay, pwede rin tong pang-apply na eyeliner. And then, maglalagay tayo sa ilalim para smoked out. Bake na itong powder sa face ko. Gagamitin ko yung powder brush. Ito yung pinakamalaki sa kanila and ito yung pinaka-fluffy and I love how soft it is. Wala pa ako nakikitang nagsashed kahit dun sa eyeshadow brush na ginamit ko. So far, okay siya. Na-blend ko lang yung powder. Oh! Ito yung gagamitin ko for my contour. Ito kasi yung flat and I think mas okay siya pang contour. Oh! Naku! Ayan na. Naku! Ah! Can you see that? Can you see that? Ayan na. Naku! Umuuga-uga na siya, guys. Feeling ko isang hugasan lang to. Wala na. So, I'll be using yung Physicians Formula Butter Bronzer. Feeling ko hindi magtatagal tong brush na to. Sasabihin ko pa naman, ang ganda niya. Flat siya, tapos okay na okay yata ito pang contour. So, okay, let's try na lang muna. Pero umuuga-uga na talaga. Oho, mukhang naghihingalo na to. Mukhang matatanggal na siya. Dito sa temples, and then dito sa noo. Maglalagay ako ng nose contour. L'Oreal Paris na Sunset Glow. Pagsasama-samahin ko siyang lahat. Hindi ko gusto yung ganitong brush sa blush. Kasi ano hindi ganun ka-fluffy. Gusto ko fluffy. Pero pwede naman. Nakasanayan ko lang kasi yung fluffy. So, last na tayo. Highlight na lang, guys. Ganung brush din. Dalawa kasi, pareho lang sila, oh. Parehong-pareho. So, isa, ginamit ko pang blush. And then, this one, gagamitin ko pang highlight. Becca Jaclyn Hill na ano to? Champagne Collection Face Palette. Yung Champagne Pop. This one. Maglalagay muna ako dito sa nose. Dahil yan ang pinaka-importanteng malagyan ng highlight for me. Para umangat yung ilong. See? Tumangos na, diba? Maglalagay na rin ako contact dito sa here. In fairness, maganda yung brush. Okay, mag-a-apply na lang ako ng lipstick. And then, I will be back. Pink Sugar Tint Lip and Cheek Tint na Pillow Talk. My final thoughts dito sa tinry natin na sponges and then itong brushes. Dito muna tayo sa sponge. Beauty blender na fake. I didn't like it. Unang-una, hindi ganun ka-smooth yung finish. Pag tinignan mo siya up close, parang ang lalaki ng mga spaces niya in between. So, hindi siya ganun ka-sikip. So, pag in-apply mo yung foundation, parang makukuha yung butas-butas dito. Parang nalilipat siya dito sa face. Lalo na sa concealer, hindi ko gusto yung pagkaka-apply niya. Yung itsura kanina, parang naglabasan yung blemishes ko. Pero yung pala, yung butas-butas lang dito sa sponge. This one, kung kaya nyo mag-invest sa original na beauty blender, doon na lang kayo. Ilang gamitan lang, parang mag-aano na siya, magluluray-luray siya kaagad. Kasi sobrang lambot niya. Pwede naman siyang gamitin, pero wala siya sa kalingkingan ng application ng original na beauty blender. Yung Real Techniques na fake, I don't know kung if I will get in trouble sa pagsabi nito. Pero mas gusto ko to kaysa doon sa original na Real Techniques kasi ito, mas siksik siya. Kanina ko nga lang din na-realize hindi porket malambot yung sponge, okay siyang pang-apply ng foundation. Kailangan din pala medyo meron siyang pagkasiksik sa kanya. Nakakatulong para medyo maganda yung pag-apply ng foundation. So, compare dito sa side na to kanina, mas gusto ko tong side na to nung in-apply ko yung foundation kasi this one is much denser. Lang naman yung experience ko sa kanya. Ano hindi na lang nilagyan ng pangalan na mas okay pa. Kasi maganda naman yung sponge maganda naman yung product, maganda yung performance. Okay, so doon naman tayo sa brushes. So, itong unicorn brushes naman. Ayaw ko lang is yung sa contour. Umuuga-uga na siya. Pero pwede naman siyang idikit. Yung hibla ng brushes is good. Malambot. Sa eyeshadow, ganun din. So, para sa akin, okay pa rin to. Mas lalo na kung di-display ko to. Kasi ang ganda naman kasi talaga. Oh, 355 pesos. Sulit na rin. Okay na rin para sa akin. Pinaka-favorite ko is yung powder brush. Kasi ang ganda ng shape niya. Oh. Nabili ko to sa 698 Mall. Hindi ko rin sure kung the same siya nung mga nakikita ko sa Instagram, yung nagbebenta online. But,
Ayan! Sana na-enjoy nyo tong video na to. Kung nakatulong, don't forget to thumbs up and comment kayo sa baba kung ano yung gusto nyong mapanood dito sa ating channel. By the way, thank you sa lahat ng umattend na aking mini meet and greet and live makeup tutorial. Parang ganoon sa BYS sa SM Lipa. Maraming salamat guys. Alam nyo kung sino kayo. Thank you for joining me that day. If you wanna watch the vlog, ilalagay ko yung link sa description box or sa dulo nitong video na to. Maraming salamat guys. See you again on my next video. Sana na-enjoy nyo to. Bye!